The Commission on Higher Education issued today guidelines of the implementation of the Mandatory Reserve Officers Training Corps, or ROTC, in the event that it will be approved in the higher education curriculum. Joanna will tell us why. We have to study the impact of NSTP and what is the consequence of the fact that without ROTC there is a decline in our reserve force. What does this mean? So that has to be studied very rigorously. Also, we would like to study the proposals on the restoration of mandatory ROTC. We have been in close dialogue with the UP Vanguard. They're the main proponents of this, and they have a number of suggestions. So we will study that also very closely. This was the statement of Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan on the possible implementation of mandatory ROTC among colleges in accordance with the proposal of President Rodrigo Duterte. According to Licuanan, CHED supports the said proposal of the President, but the process of how to implement this must be clarified. In a discussion held by CHED together with the media earlier today, Licuanan presented some suggestions to strengthen the implementation of ROTC in higher education. Among these suggestions are the issuance of memorandum order requiring all state universities and colleges in the country to offer ROTC course in their schools. The agency is also proposing to include ROTC in courses such as criminology, maritime studies, and the like so that more students will take up these courses. CHED also wants to study the possibility of using ROTC in hazing incidents. Meanwhile, Defense Secretary Delfin Lorenzana is also in favor of studying the implementation of mandatory ROTC to avoid this kind of cases to happen. Kaya ito ngayon, kailangan gawin natin maayos ito para correct, para maiwasan natin lahat yung mga magkakaroon yung mga abuses na nangyari noon. Licuanan also believes that mandatory ROTC is a good step in increasing the number of our reserve force to be utilized in times of emergencies. But I fully subscribe to the fact that developing love of country and patriotism can be achieved in many ways, and not just through ROTC. The major point, I think, for ROTC is the need for a reserve force, and that can be called upon during times of emergency. Pinaplantsa na ang muling pagpapatupad ng ROTC o ng Reserve Officers Training Corps sa susunod na school year. Pero ilang grupo ang tutol dito. Marami raw kasing mga kaso ng pang-aabuso at katiwalian sa ROTC. May report si Tina Panganiban Perez. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na raw nag-utos. Sa susunod na school year na raw, muli ipapatupad ang Reserve Officers Training Corps o ROTC sa kolehiyo. Ayon sa palasyo, idea raw ito ng Pangulo para maturuan daw ang mga kabataan ng pagiging makabayan. It's going to help in the building up of discipline and values, especially in this generation, and how we expect ROTC to be able to help build a sense of patriotism. May mga naghain na ng panukalang batas, kabilang ang kina-Cavite Representative Francis Gerald Abaya sa Kamara at Senador Win Gatchalian sa Senado para gawing mandatory muli ang ROTC. Pero meron ding humaharang sa pagbabalik ng ROTC. Si Kabataan Party List Representative Sara Elago, inihain ng House Bill 2399 na tuluyang pinabubuwag ang ROTC at pinadaragdagan na lang ng mga programa ang kasalukuyang National Service Training Program. Di raw responsibilidad ng civilian educational institutions ang pagtatanggol sa bansa kung may banta galing sa ibang bansa. Labag din daw sa international humanitarian law at iba pang kasunduan ang paggamit sa mga campus para sa military training. Kontra rin daw ang ROTC sa batas para sa special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination. Marami rin daw mga kaso ng pang-aabuso, pananakit at katiwalian sa ROTC. Kami po ay sumusuporta at talagang sumasang-ayon doon sa conviction ni President Duterte that we need to instill nationalism, patriotism, discipline among our youth. But imposing the mandatory ROTC, again, we believe is not the way to go.
Ayon naman kay Akbayan Youth Chairperson Rafaela David, imbes daw na ituro ng ROTC ang pagiging makabayan at pagiging disiplinado, tila ang natututunan daw rito ay pambubuli at karahasan. Tila raw nakakalimutan na ang naging dahilan kung bakit binuwag noon ang mandatory ROTC sa kolehiyo. Yan ay nang mamatay ang kadeteng si Mark Wilson Chua ng University of Santo Tomas noong 2001. Matapos kasing mag-hain ni Chua ng reklamong bribery at extortion laban sa kanilang Department of Military Science and Tactics, nawala siya matapos ang ilang buwan at natagpuan na lang siyang patay. Nakatali ang kamay at paa at nakabalot sa carpet sa Pasig River. 4 na ROTC cadet officers ang iniugnay noon sa kanyang pagkamatay. Ang mga panukalang batas tungkol sa ROTC, pabor man o kontra, kailangan pandinggin ng mga kaukulang komite sa Kongreso. May agam-agam ang ilang mga magulang sa planong gawing mandatory ulit ang ROTC o ang Reserve Officers Training Corps sa lahat ng mga estudyante sa kolehiyo. Plano rin ng CHED o ng Commission on Higher Education na gawing requirement ang drug test sa college at university admissions. May report si Katrina Son. Ilang taon na lang, papasok na sa kolehiyo ang anak ni Marie Pabunan. Kaya nang mabalita ang gagawing mandatory o sapilitan ng ROTC, ikinabahala niya ito. Yung sa hazing dati, tsaka mahirap kasi yung may ROTC. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, balak daw nilang gawing mandatory ang ROTC sa lahat ng mga college students sa 2 semester. To instill nationalism, patriotism and discipline among our youth. Bumuo na rin daw ang CHED ng technical work group para pag-aralan kung paano mapapalakas pa ang ROTC program. Pero may agam-agam ang Catholic Educational Association of the Philippines na gawing mandatory ang ROTC. May NSTP o National Service Training Program naman kung saan pwedeng mamili ng option kung ROTC, literacy training at civil service training. Sa palagay po namin, itong mga programang ito masigit na nakakatulong para mahulma yung mga kabataan para makapagsilbi sa kanilang bansa. Ang mga estudyante hati naman ng opinyon patungkol dito. Maganda din po siya kasi parang mas may experience din po ng mga college na yung sa discipline. Obviously not, because the freedom of a student, the physical strength of a student should be put at hand, and eventually not everyone has the wants of having that ROTC thing. Bukod naman nga sa ROTC, pinag-aaralan na rin daw ngayon ng Commission on Higher Education kung gagawing mandatory at requirement ang drug testing sa mga college at university admissions para masiguro na drug-free ang bansa. Pabor naman dito ang ilang mga high school students pero ang ilang magulang natatakot daw. Mas okay po yan. Para po seguridad na rin po siguro sa mga estudyante sa iba't ibang paaralan. Para po kumbaga, hindi na po siya mas lalong kumalat o dumami yung mga gumagamit. Minsan, mas bata pa sa akin may gumagamit na. At ngayon, pag na-drug test sila agad, matitigil na agad. Meron naman ibang matitinong estudyante na nag-aaral. Kaya sa akin, hindi ako papayag bilang isang magulang. Sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa mga sugatang sundalo sa AFP Medical Center, nakiusap siya na huwag sana silang magkudeta sa kanyang termino. Isinusulong din niya na buhayin ang mandatory ROTC sa kolehiyo. Saksi si Joseph Moro. Si Captain Lucas ng kinahuhumalingan ngayong Descendants of the Sun na si Justin ng Full House, ang K-pop stars sa likod ng mga karakter na yan, 2 taong nawala sa limelight nang sumalang sa military service sa South Korea. Si Mateo Do naman ng My Love from the Stars, ngayong taon nakatutang magbigay ng serbisyo. Pero kung sa South Korea, mandatory para sa mga lalaki ang military service kahit pa mga celebrity, sa Pilipinas optional lamang ang paglahok sa military training na Reserve Officers Training Corps o ROTC. Taong 2001 pa ito inalis bilang compulsory course sa kolehiyo, reaksyon sa mga manikatiwalian sa ROTC na ibinulgar pa nga ni UST student Mark Wilson Chua bago siya patayin umano ng mga ROTC officer. Pero sa ika-4 na cabinet meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinulong niya ang panukalang gawing mandatory ulit ang ROTC sa kolehiyo. Sa tulong daw kasi ng ROTC, mas tumatatak sa mga kabataan ang disiplina at pagmamahal sa bayan. Agad naman itong tinutulan ni Kabataan Party List Representative Sara Elago, marami pa raw paraan para ituro ang pagiging makabayan tulad ng pagpapalawig na pinapatupad ngayong National Service Training Program.
Kahit daw kasi ngayong hindi ito compulsory, may mga ulat pa rin ng pananakit sa ROTC. Ang tinukoy na pagmamahal sa bayan sa ilalim ng military training ang umantig din daw kay Pangulong Duterte nang bisitahin ng mga sugatang sundalo sa Viluna General Hospital kabilang ang isang nabulag sa clearing operation sa Maguindanao. Ilan sa mga sundalo ay nasugatan sa military operation sa Mindanao. Inimbatahan sila ng Pangulo sa Malacanang. May pakiusap din siya sa mga sundalo. Marami akong masagasaan along the way. Sana naman huwag kayong magalit kung tama yung ginagawa natin. Baka magkudita kayo, tapos nawalaan ako ng trabaho. Tawagan mo na ako sa Malacanang. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.